Yun, so nagbabalik tayo ulit, no? Video tutorial number 3. Okay, so ano ba yung ating mga sasagutan? Okay, so kunin natin yung problem. So meron tayong tatlong problem. For problem number 1, ang hinahanap is drag and leaf. And nag-request siya ng units, no? So anong dapat nalalabas sa units? Dapat ay pound force. Okay? Pound force. Yan. Okay. So, may mga given tayo. No? And yung given na yan ay sulat natin for number 1. Okay. So, yan. No? For number 1, we have altitude of 3,000 meters. Velocity of 80 meters per second. Wing area of 843 meters squared or square meters. CDCL 0.3 at 0.03 at 0.2. Tapos nahanap natin yung drag tsaka yung lift in pound force, no? In pound force. So meron tayong dalawang method. May dalawa tayong method. No? Dalawang methods. For method number 1, yan. For method number 1, ang gagawin natin sa step 1 pa lang is magko-convert na tayo ng given. No? Mag-convert na agad tayo ng given. Step 1 pa lang. Para ang makuha nating sagot is in pound force. Kasi ito, English unit. And ito naman, metric unit. No? Itong tatlong ito, naka-metric. So, itong tatlong ito, ko-convert natin siya into English units. Okay, so paano? Yun ang ating yun ang ating step 1. No? Step 1 for method number 1 is mag-convert. No? Magko-convert tayo. So, H is 3,000 meters is equals or multiply natin pala yan, rather. Multiply pala siya, hindi pala equals. O, multiply natin sa conversion. No? So, ano ba ang conversion ng metric to feet? No? Metric to feet. So, meron tayong 1 meters. Yan. So, meron tayong 1 meters or 1 meter pala. Sorry. So, 1 meter is equals to 3.28 feet. No? So, yun ang gamitin natin. No? Gamitin natin yan. In order na ma-cancel out tong meter, dapat nasa baba yung meter, no? Nasa denominator. So, 1 meter, 3.28 feet. No? Ibig sabihin yan, sa kada isang metro, meron tayong 3.28 feet. Okay. So, pwede natin cancel to. Yan, cancel. And, makukuha natin yung bagong H. No? So, bagong H is 3,000 multiply sa 3.28. And the answer is 9,840 feet. No? 9,840 feet. Yan. 3,000 multiply to 3.28 equals to 9,840. Yan. 9,840 feet. Next na mako-convert. Okay, so box na natin to. Okay, box natin yan. Velocity naman. 80. Oops, sobra na isa. Wala yan, wala. 80 meter per second. So, ganun din. Multiply din natin by 3.28 feet over 1 meter. Cancel ang meter. Velocity is 80 multiply 3.28. Okay, so anong sagot?
Yan. 262.4. No? 262.4. Yan. Okay? So, feet per seconds. Yun. Next. Ang sunod na. S. For S, meron tayong 843 meters squared. Equals, multiply, saan? Feet over meter ulit. No? Kaso nga lang, naka-squared siya. So, dapat to, squared, tapos to, squared. So, ibig sabihin, yung 3.28 natin, i-squared natin siya. Kasi 1 squared is 1 pa din. So, yung 3.28, kailangan nating i-squared. So, 3.28 squared. Okay. Answer ay, yan. 3.28 squared, ang answer ay 10.7584. Lagay natin. 10.7584. Okay. And then S is 843 multiply to 10.7584. Answer ay, yan. Okay. 9,069.33. So, 2 decimal points tayo. 9069.33 square feet or feet squared. Okay, so box na natin yan. Yun. So, dahil na-convert na natin siya, anong sunod na natin gagawin, no? Anong sunod na natin gagawin? Step 2. No? For step 2, yan. Step 2, find density. No? Find density at certain altitude, no? H. Find density at H, no? And ang H natin is yung 3,000 meter which is converted into feet na naging 9,840 feet. Okay? 9,840 feet. Okay? Ngayon, ano ba yung mga kailangan ni density, no? Density is density at altitude, no? Is equals to density or standard density multiply sa TH. Yung TH natin, yun yung temperature at certain altitude over standard temperature, and both na naka-raise sa 4.26. Yan. Ngayon, alam natin na yung TH na yan, yung temperature at certain altitude is equals to standard temperature plus AH. And pwede na natin tong ilagay dun. No? Pwede natin ilagay siya dun. Okay? So, P ay or density, yung rho, no? Rho, standard density, bracket, standard temperature plus AH over standard temperature. 4.26. Yan. Okay. So, may mga kailangan pa tayo before that. Anong kailangan natin? So, kailangan natin ng standard temperature, lapse rate, standard density. No? Where, ang ating standard temperature, saan? Standard temperature natin sa English is 519. 519 degrees Rankine. Sa density naman, 0.00377 slugs over cubic feet. Yan. And for lapse rate, negative 0.003566 degrees Rankine over feet. Yan. Okay? So, pwede na natin masolve to.
yung density. Okay? So, equals 0.002377 slugs over cubic feet. Multiply to temperature standard plus negative 0.003566 degrees Rankine over feet multiplied to 9,840 feet. Yan. Tapos ito, naka-raise yan sa 4.26, no? 4.26. Yan. Naka-raise yan doon. So, 4.26 yan. As over 519 degrees Rankine. Cancel yung feet. No? Tapos ito, pwede mo nang pag-plusin. So, makakancel na yan. Kasi gawa dito sa baba. No? And matitira na lang yung slugs per cubic feet. Okay? O, lagay na natin sa CalQ. Transfer natin sa CalQ. 0.002377 parenthesis fraction 519 plus parenthesis negative 0.003566 times 9840 over 519. And then raise natin to into 4.26. Okay? So, equals yun. So, meron siyang scientific notation, 1.76. So, ang kukunin ko dito, dapat to naka-decimal points, no? In decimal form. So, 0 point, dahil ito ay tatlo, so, magkakaroon ng tatlong 0 yan sa unahan. So, 0.00, hindi pala, dalawang 0 lang, 0.00174. So, apat ang kukunin natin kasi masyadong maliit. So, 4 decimal places. Lagay natin dito. Density H or density at certain altitude is 0.001764 slugs cubic feet. Yo. And then, box natin. Yan. Okay, so meron na tayong density. Apat po ang aking decimal places kasi masyadong maliit yung value. Okay? Para hindi naman ganun inaccurate, ganun ka-inaccurate yung ating makuhang sagot. Next, dahil may density na tayo, makukumpleto na natin yung formula ng D at L. No? Ano ba yung formula ng D at L? Ba yung formula ng D at L? Di ba yung formula ng D at L is almost the same, no? Almost the same. Why? Okay? L is equals to QS CL. D is equals to QS CD. Okay? So, ang gawin natin for step 3, kunin natin yung QS. Yan. Kunin natin yung QS. And we all know na yung Q is 1/2 density. No? 1/2 density S. Ay, may velocity pa pala. 1/2 density squared S. No? Equals yan sa QS. Okay. So, QS is equals yung ating density nakuha, 0.001764 slugs feet cube over 2. No? Over 2 tapos velocity is 262.4
feet over seconds. Tapos naka-squared yan. Base sa ating formula. And then, multiply sa S or wing area na 90, 69, 33 feet squared. Yan. Okay. So, paano po ba yan? Q. Okay. Divide natin. 0.001764 divided by 2. Okay. So, meron na tayong 0.000882. Yan. 882 daw. Tapos kunin natin to. Slugs, cubic feet. Tapos yung 262.4 feet squared. Ay, hindi na pala siya 262. No? Hindi pala siya magiging 262. Siya pala ay may squared na. 262.4 squared. Yan. So, lalaki na yung value niyan. So, bagong value niya ay 68,853.76. Yan. Yan yung naka-feet squared over S squared. And then, dito ay 90, remain pa din, 90.33 feet squared. Okay? So, eto, cancel na natin to, tanggalin natin to. No? Kasi ito, magiging 1 na lang. So, mariretain to. Kaso, meron pa tayo dito. Ay, hindi pala nakikita. Sorry. Yan, diba? Cancel to. Cancel yung number na to. Kasi matitira na lang isang feet. Ngayon, meron pa tayo dito isa pa or dalawang feet. So, cancel natin to. Okay? Cancel natin yan. Cancelin natin yung number 2 sa taas. Yun. So, ibig sabihin, matitira na lang is slugs multiply to feet overall second squared. Yun. Okay? So, kunin natin yung mga values na to pag na-multiply na yan. Okay? 0.00882 times 68,853.76 multiply to 90, 69.33. Yun. Kung makukuha natin dyan, yan. Malaking value, no? 550,771.48 or 49, no? Gawin natin. O sige, kunin na natin lahat. 48.96. Okay. QS. Yan. QS is 550,771.4896 slugs feet over second squared. Yan. So, meron na tayong QS. Okay? So, madali na, no? L is equals to QSCL. Oh, substitute na lang natin to. Yung QS sa CL. Tapos yung CL is 0.2. So, pwede na natin makuha, di ba? And then, wala naman siyang CCL, wala naman siyang unit, di ba? So, yung makukuha nating unit yung slugs. Slugs feet over second squared, no? Or equal yan sa pound force. Equal yon sa pound force, itong unit na to. Yan. Ibig sabihin, times lang natin to ng 0.2 at saka 0.03. Makukuha na natin yung sagot ng L at D. No? D is QSCD. D is, yan. Multiply natin. Una, multiply natin sa 0.03. Okay. Yan. 0.03. Yung sagot natin kanina is 16,523.14. So, 2 decimal lang. Pound force. Okay. Then, balik natin. No? Yan. Multiply naman natin ang 0.2. Yan.
1, 1, 0, 1, 5, 4, 2, or 3. 0. So, 2 decimal kasi. 1, 1, 0, 154.3 pound force. Okay. So, nakuha na natin yung sagot ng number 1. No? O, madali lang. Okay. So, nakuha natin yung sagot ng number 1 gamit yung method na ang ginawa is step 1 yung conversion. And meron tayong sunod na method. No? Ano ba yung sunod na method? Okay. For method number 2, yan. Diba? Method number 1 tayo kanina. So, for method number 2, yan. Method number 2, ang gagawin naman natin is dun tayo sa final or dun sa lift and drag magko-convert, no? Magko-convert. Meaning, mariretain yung given natin. No? Ito yung ating given. Yan. Yan yung mga given, di ba? Yan yung given. So, yung gagawin natin, convert natin to, convert. Rektahin natin to, and then pagdating sa lift and drag, saka tayo mag-convert. Okay. Tingnan natin kung magiging parehas yung answer natin. Okay. Method number 2. So, meron na tayong given. And then, step 1. So, for step 1, anong gagawin? Hanapin muna natin yung density H. And, meron na tayong formula nun kanina. Density, standard density, temperature plus AH over standard temperature raised to 4.26. Okay. And then, lagay lang natin, ano ba yung standard temperature for metric? 1.225 kilograms per metric meter or cubic meters. Tapos, dito naman sa taas, 288.2 degrees Kelvin plus negative 0.00651 yan 651 degrees Kelvin over meter multiply to 3,000 meter yan and over ng 288.2 degrees Kelvin. Cancel meter. Magpa-plus yan dalawang ito. So, makakancel yan ng nasa babang ito. Yan. So, 4.26 raise natin. Kunin natin yung sagot. Kunin natin yung sagot. Density H is 1.225 288.2 plus parenthesis negative 0.00651 multiply to 3,000 over 288.2 tapos erase natin yung naka-parenthesis into 4.26. Yan. So, yan ang nakuha natin. Ilan ang ating kukunin dyan? 4 ulit. 0.9085. No? So, round off natin. 0.9085 kilograms per cubic meter. Yan. Meron na tayong density H. Yan. So, pag meron na tayong density H, ano na ating hanapin? QS naman, no? QS. Yan yung ating kanina. Step 2, QS. QS is equals to 1/2 density V squared S. Okay, lagay na natin yan. Density is 0.1 wait lang. 0.9085 kilograms or cubic meter over 2. Multiply natin sa velocity, 80 meter seconds. Tapos, naka-raise yan sa 2. And then, S is 843 meter squared. Yan. So, distribute natin to, tsaka to. Simplify na natin. 0.9085 divided by 2.
is, yan, lagay natin dito, is equals to 0.45425 kilogram per cubic meter. Multiply to 80 squared, no? I-squared na natin yan. 6,400 meter squared S squared. And then, 843 cubic meter. Yan. Okay? Ay, cubic meter. Yan. Tulang yun. Tulang pala. Square meters lang. Okay? So, cancel ulit natin to. Cancel yung number 3. Cancel natin yung M. Cancel natin yung number 2. Yun. Okay? Ay matitira ay kg meter per second squared. So, simplify na natin yan. 0.45425 multiply to 6,400 times 843 is, ito yung kanyang QS. QS is 2450769.6 kg, yan, meter per second squared, or Newton. No? Newton. N. Okay? Box na natin. Okay? So, last step, step 3, or yung last step natin, L is equals to QS CL, D is equals to QS CD. Yan. So, substitute lang natin, pati yung CL, CD, 0.2 at 0.03. Ang lalabas na sagot for L ay 490,153.92 newtons. Okay? Tapos, yung isa naman ay 0.03 naman, multiply sa 0.03. Wait lang. Yeah. D is 73523.088 newtons. No? So, hindi pa yan yung pinaka-final nating answer kasi kailangan nga siya ay naka-pound force. No? Kailangan naka-pound force. Yan. So, anong gagawin natin? So, ang gawin natin, hanapin natin yung conversion ng Newton into pound force. So, paano? Diba? Kg meter per second squared into pound force. Newton to, diba? Gawin lang natin siyang English. So, ito kailangan maging slug. Ito naman, kailangan maging feet. Okay? So, alam na natin yung conversion ng 1 meter is equals to 3.28 feet. Ano naman ang conversion ng 1 kg is equals to slug? Yan. Yan naman ang kailangan nating malaman. Okay? And malalaman natin yan saan? Saan natin malalaman yan? Tingnan natin sa internet, syempre. Okay, tingnan natin sa internet. Kg to slug. Yun. O, yan. Kg to slug. No? 1 kilogram is 0.0685. No? So, meron tayong 0.0685. No? Yan. Okay. So nga, testingin nga natin. Ibig sabihin, 1 kg meter per second squared is equals, or multiply natin pala. Multiply. So, sa 0.0685 slug
over 1 kg. Tapos multiply ulit natin sa 3.28 feet over 1 meter. Cancel kg, cancel meter. Yan. Okay? So, magiging sagot is 1 multiply to 0.0685 times 3.28. Ang sagot ay yan. No? So, kunin natin tatlo lang. 225. No, kunin natin tatlo lang. 225. So, ibig sabihin is 1 kg meter per second squared is equals to 0.225 pound force. Yan. Or 1 Newton is equals to 0.225 pound force. Okay? So, meron na tayong conversion for force. No? Tandaan na natin yan kasi magagamit pa rin natin yan mamaya. Okay. Balik tayo dun sa kanina. Ito. Multiply natin to in itong L is 490, 153.92 and multiply to 0.225 pound force over N. No? Cancel N, get L. So, for D, ganun din. 73,523.88 newtons multiply to 0.225 pound force over 1 newton. Cancel newton, get D. Yan. Okay, so for leaf, no, for leaf is 49 pala, 490,153.92. Multiply natin sa 0.225. And the answer is 110,284, no? 110,284.63 pound force. And for D ay 73,523.088 times 0.225. Yan. 16,542.7, no? 16,542.7 pound force. And meron na tayong lift and drag na naka-pound force. So, tingnan natin kung tama yung sagot natin kanina. Okay, tandaan nyo yan. Lift is 11 or lift is 110,000, no? 110,000 pound force. Drag is 16,000 force, no? 16,000. Okay, tingnan natin kung malapit siya dun sa sagot natin sa method 1. For method number 1, ang nakuha natin kanina sa lift is yun. 110,000 pound force. Sa drag naman is ganun din. 16,500, no? Or 16,500 or 16,500 pound force. Okay. So parehas, no? Parehas. Yon. So yun lang for number 1, no? Yun lang for number 1, napakadali lang. So sa number 2, ganun din yung gagawin, no? Sa number 2, parehas lang din ang gagawin. Ang pinagkaiba lang ng number 1 at number 2 is given, no? Given. Given. Okay? And yung conversion, no? Kasi yung ginamit natin dito, metric, no? So, metric to English. Yan. Yan yung sa number 1. At sa number 2 naman, binaliktad ko lang. English to metric. Okay? As number 3 is just a bonus question yon, no? Pwede natin yon i-answeran. Pwede natin answeran yung number 3. Okay? Pwede natin answeran yung number 3.
So, for number 3, no? Number 3. Okay. Sa number 3, ang sabi doon, given all the informations ng number 2. Okay? Given all the informations ng number 2. Pero try natin gawin sa number 1. But, kukunin natin yung chord ng number 2. No? Sample chord natin, number 2. Okay? So, balik tayo. Okay? Maalala nyo to. Wala naman kasing given. Yan. Walang given na chord yung number 1. So, kunin natin yung chord ng number 2, which is 3.7 feet. Yan. Tapos, baguhin natin to, given all the information of number 1, no? Number 1. Then, calculate pitching moment in pound force. Yan. CM natin is 0.15. Okay. Sabi dyan ay pound force, no? In pound force. Pound force feet. So, ibig sabihin, gagamitin natin dito yung method 1 ng number 1 plus given ng chord is 3.7 feet. Tapos, yung coefficient of pitching moment niya is 0.15. Yan. Pero, ang gagamitin natin na information is number 1. Yan. Number 1. Yan. For number 1. Ang kinuha lang natin sa number 2, yung chord. So, sample lang naman. Sample lang. Okay? So, ano nga bang formula ng pitching moment? So, M is equals to Q S C cm. No? Which is ito, chord. Ito, coefficient of pitching moment. Which is ito yan. Okay? Yan. Meron tayong QS. Nakuha na natin yan sa method 1. So, balik tayo sa method 1. Yung QS ni method 1 nasaan? QS ni method 1 is eto. QS. Nasa na? QS na number 1. Okay, wait lang. QS ng number 1 ay eto. Yun. Ito yung QS. Yan. 550,771.4896 slugs feet over second squared. No. Okay. So, lagyan na natin. Or pound force. No, pound force. QS is, so, lagyan na natin. M is equals M equals 550,771.4896. Yan. Pound force. Tapos, multiply natin sa 3.7 feet at 0.15. Yan. Okay? Multiply lang natin yan. Yan na yun. Okay? So, 550,771.4896 multiply to 3.7 multiply to 0.15. Okay, yan. Equals yun. So, meron tayong 305,678.1767 pound force feet na yan. So, yun na yung sagot. 35,678.18 pound force feet. Yan. Yun na yung kanyang pitching moment. Di ba? O, ganun lang yung gagawin nyo sa number 3. Which is, ang mangyayari lang, magiging number 2 lang yung information. Sa akin, sample lang naman. So, for video tutorial lang naman to. Okay? Yon. So, tatandaan, meron tayong dalawang method, no? Meron tayong naging dalawang method where yung method 1 natin, no? Method 1 is step 1 yung conversion
ng metric to English. Yan. Sa method 2, yun yung last step. Yan yung last step. No? Siya yung last step sa method 2. And, napagtanto natin na parehas lang naman yung sagot. Okay? Yon. So, thank you for your listening and I hope yon, naintindihan nyo ng mas maayos and see you for the next video. No? Thank you very much. This is your Engineer A signing off.